Sa video nito, sinabi ko na naglagay ko ng bypass valve dito sa aking water booster pump setup sa bahay. Sa video, in-explain ko ang purpose nito. Sasabihin ko ulit para saan ito. During normal days, nakasara tong valve para ang tubig mula dito sa source ay diretso dito sa pump. Then open din itong, kailangan na open din itong input valve na ito. At mula sa pump ay lalabas ang tubig diretso sa piping system sa bahay dito. At kailangan bukas din itong output valve dito. Bakit kailangan dalawa ang valve dito? Kung di mo magagamit ang pump, for example, sira ito at kailangan tanggalin ang pump, kailangan isara mo to para ang tubig hindi dadaloy dito pag tinanggal mo ang pump. And also this one, kailangan isara mo rin kasi tanggalin mo ang pump dito sa pamamagitan ng onion dito, di ba? So by the time, kailangan i-open mo rin itong bypass valve para mag-shortcut ang tubig mula dito sa source pabalik dito o papunta dito sa loob ng bahay. Kung sakali mayroong power outage, kailangan buksan mo rin itong bypass valve. Pwede na hindi na isara tong input valve dito at saka output valve dito kasi diretso naman ang tubig dito sa output, di ba? Kung may tubig naman na dadaan pa rin sa pump, papunta pa rin sa loob ng bahay. Okay? Ang problema lang, kung babalik sa kuryente, kailangan mo isara ang bypass valve. Ito ang mangyayari kung di mo ibalik pagsara ang bypass valve by the time na gagamit o aandar ulit yung pump. Susubukan natin i-open ang bypass valve dito. You see? Aandar yung pump kahit walang nakabukas doon na faucet. Bayaan lang natin yan. Buksan natin ang faucet. You see? Mahina yung daloy ng tubig, but yung pump ay palagi ring umaandar pa doon sa labas. Titingnan ulit natin yung pump sa labas. Umaandar pa rin ang pump. Then pagbuksan natin yung faucet doon, mahina ang daloy ng tubig kasi yung tubig, instead na diretso dito sa pump, dito dumaan sa bypass natin. So kailangan isara natin yung bypass natin pag gagamitin natin yung pump. Okay? Kung titingnan natin ulit doon sa loob, so buksan natin ulit ang faucet. Yun, malakas na siya kasi umaandar na ulit yung pump normally. Then yung bypass valve na rin doon nakasara. Ang gagawin ko nito ay i-automate ko ang pagsara at pag-open ng bypass valve using a solenoid valve. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ang solenoid ay isang electromechanical device na ginagamit sa piping system at iba pa. Ito ay isang electromechanical kasi sa loob nito merong motor na kailangan ng power supply. Ginagamit din ang solenoid valve sa mga gas stove para ma-regulate o ma-control yung daloy ng gas mula sa LPG tank. Tulad nitong aking Franke gas hub. Ang mangyayari nito, pag maubos yung tapos na yung timer kasi naka-timer to. Nagluluto ako actually ng Stephen Curry. Chicken curry. Okay? Then, naka-timer to. So, last 2 minutes na yan. Pag mag-time out na yan, automatic na mag-sara yung solenoid valve na connected sa tangke ng LPG kung hindi ko masara tong knob. So, ganoon ang process nito. So, protected ang ating kusina kasi nagsara yung solenoid valve upang hindi siya makapaglabas ng
gas dito sa ating burner kahit wala ng apoy. Pag wala ng apoy dyan sa ating stove, ay automatic na magsara yung ating solenoid valve. So antayin natin, it's only 20 seconds left. Okay. Tinimer ko yan at 5 minutes kasi nagsisimmer na yung ating chicken curry. Okay. Yun, nag-alarm na. So papatapos na siya. 5 seconds, 4, 3, 2, then, tingnan nyo, patay na, wala nang apoy. Pero, tingnan nyo yan, nag-alarm. Kasi hindi ko sinara yung LPG tank. Ganon siya. Sinara ko na yung regulator ng aking tangke. And wala nang alarm, wala nang beep, pero nag-indicate pa rin dyan yung error. So, kailangan isara natin. Ginagamit din ang solenoid sa mga safe o safe boxes like this. Ang solenoid ay ginagamit sa pag-lock nitong bolt dito. Binuksan ko ito dati at pinakita ko paano ginagamit yung solenoid para dito sa kanyang bolt. Check the video here. Itong nabili ko na solenoid valve ay pwede sa tubig o gas. 1/2 inch ang size nito at brass ang material. Pwede gamitin sa hot shower hanggang 85 degrees Celsius ang temperature. Ang working pressure nito ay napaka-sensitive, 0.02 to 0.08 millipascal. One way lang ang direction nito. So take note of the direction during installation. So dapat ang tubig galing dito, palabas dito. Power supply nito ay kailangan 12 volts DC. Ito isang normally open solenoid valve. Ibig sabihin kung walang power supply, palaging naka-open ang valve. Meron ding normally closed na solenoid valve. Itong normally open ang gagamitin ko dahil kailangan during normal days na pwede gamitin ang water pump, naka-on ang power supply nito at mag-close ang valve. Sakali mag-brown out, mag-open tong valve kasi walang power supply. In effect, naka-bypass ang ating water pump setup. So parang ini-open mo na rin manually ang bypass valve. Pasensya na, this is temporary lang nilagay ko dito yung mga fittings. So hindi siya permanent, walang nakalagay dito na adhesive. So may mga leakings na lalabas dito. At saka hindi siya fit actually dito sa faucet ang mga fittings. But ipapakita ko lang na nagtatrabaho itong solenoid valve. Again, this is a normally open solenoid valve. So kung walang power supply, dadaan dito ang tubig. Tingnan nyo. Okay, ibahan yung tubig. Now, paglagyan ko yan ng power supply, this is 12 volt adapter. Tingnan nyo yung dulo. Okay, namatay siya. Dito dumaan ang tubig sa taas. Okay, at least, nagpa-function siya. So ito na yung final setup natin. Nalagyan ko na rin ito ng power supply. Ginamit ko ay 12 volts na adapter. So nakasaksak na yan. So it means naka-close yan ang valve ngayon. Kasi may power supply ang ating solenoid valve. Okay. Ito magandang tingnan. Okay. Now, tingnan niyo yung faucet yung garden hose. Wala siyang hindi siya dumadalo yung tubig. Kasi naka-lock yung naka-close yung valve. Now, tanggalin ko tong adapter dito. Titingnan nyo yung hose. You see? May tubig na dumadaloy. Kasi walang power supply. Oh. Tinanggal ko yung power supply. Ibalik ko yung power supply. Yan. So, that means sa normal operation, kung aandar yung pump, naka-close yung ating bypass valve. Kung may katanungan kayo tungkol dito, paki-lagay dyan sa ating comments section. Okay? Kaya salamat, bye.